Special shoutout muna po natin si DIY Pinoy Technician. Pasyalan po natin yung kanyang YouTube channel. Sigurado marami rin tayong makukuhang idea sa mga binablog niya. Masalo na din sa mga high-tech na mga gadgets. Sa mga ngayon lang nakapanood nito, ito yung in-unbox natin yung nakaraan. Okay, ito yung digital na ESR tester na bigay ni DIY Pinoy Technician. Okay, ngayon titingnan natin kung ano yung mga parts. Ito yung casing. Huli na natin yan. Dito muna tayo sa assemble ng board. Okay, ito yung kanyang PCB board. Tapos mayroon siyang display. Sabihin natin ito. Tapos ito yung kanyang parts. Yan, may mga resistor, connector, transistor, tapos may mga capacitor pa. Okay. Yan Yan, ito yung connector. Tapos may naglag pa. Yan. Meron siyang battery terminal. Tapos may mga connector. Yan, meron siyang IC socket. Okay. Tapos meron siyang volume control. Hindi ko na siguro ipapakita lahat para mapabilis lang din tayo. Kasi i-assemble din naman natin. Okay, check muna natin yung display nito at saka yung PCB board. Yan, para may idea tayo. Itong kulay pula, ito yung kanyang board. Tapos ito yung display. Yan, silyado yung kanyang board saka display niya. Okay, ito yung kanyang display. Okay, hindi naman siguro basag. Yung board niya may nakakonect na IC. Sa tingin ko, regulator IC. Yan, may nakakonect na. Okay, ito yung board niya. Ito yung kanyang display. Okay, isisip lang muna natin to para siguradong hindi mabasag. Okay, kung pagmamasdan natin itong motherboard, may mga IC yan, transistor, capacitor, resistor, tapos may mga connector din. Siguro unahin natin yung mga resistor na ikabit dahil iba-ibang value yan Yung resistor natin ganito itsura para may idea kayo. Yan, kahit magkabaliktaran to, okay lang, wala namang polarity yan. Dapat lang kung anong value yung nakasulat sa board, ganun value din yung ikakabit natin. Ngayon hindi ko na siguro ipapakita ng buo to dahil tatagalan tayo. Okay, babalikan ko kayo para maipakita ko na lang sa inyo na buo na yung ating ikinabit na mga resistor dyan. Okay? Okay, balik tayo sa ginagawa natin. Yan ikabit ko na yung mga resistor. 24 yung ating resistor. Yan, malinis naman yung pagkakagawa natin. Yan, bali 24 yung ating ginamit na resistor dito na iba-iba yung value. Sa pagkakabit nito, kahit na hindi ganitong klaseng mga PCB board, pagka yung naka-indicate dyan ay 220, dapat doon din natin ikakabit yung 220 ohm. Yan, katulad dito, meron siyang ibang value rin. Dapat tama rin yung ikakabit natin. Yan yung mga resistor na kahit na magkabaliktad to, wala namang problema dahil wala namang polarity to. Okay? Yung transistor naman yung ikakabit natin dito. Yan, iba-iba naman yung value niya. May mga guide naman yan na kung saan yung position at may value. Okay, ito na lang yung ikakabit muna natin, yung transistor. Tapos babalikan ko na kayo pagka naikabit ko na. Yan, naikabit na natin yung mga transistor. Hindi naman kayo maliligaw kasi may mga value naman yan, tsaka may guide. Yan, yung capacitor naman ng ikakabit natin. Meron naman mga value.
kung anong value yan, doon din natin ikakabit dapat. Miski magkabaliktad, wala namang problema. Okay, babalikan ko na lang kayo para hindi din tayo tumagal. Okay, yan, ikabit na natin. Wala namang sobra din sa pinadalang part, sakto lang. Ang natira na lang dito yung crystal tsaka yung electrolytic capacitor. Doon sa electrolytic capacitor, may polarity yan. Dapat hindi tayo magkamali ng posisyon. Yung may guhit, yun yung negative. Tapos yung walang guhit, yung positive. Okay, kakabit ko lang tapos babalikan ko kayo. Yan, ikabit na natin yung crystal tsaka yung dalawang capacitor. Tapos isusunod ko na yung mga connector nito. Sa pagkakabit nito, may mga guide naman. Hindi naman siguro tayo mamali ng connection kasi iba-iba rin naman yung mga connector nito. Okay, babalikan ko kayo tapos papakita ko sa inyo. Yan, ikabit na natin yung mga connector tapos yung kanyang battery terminal. Ngayon hindi ko pa kinabit yung IC. Pero yung mga connector, naikabit na natin lahat. Ito na lang yung natira para dun sa display. Palagay ko dito naman nakakabit yan eh. Tapos yung nasa dulong parte, ikakabit natin sa LCD display. Tapos babalikan ko kayo. Okay, hininan ko na dito yung connector niya. Yan. Tapos kinabit ko na rin yung kanyang IC. Huli ko talagang kinabit yung IC niya. Di sakit lang naman yan. Hindi naman tayo nagkamali sa pagkabit dahil may tanda naman. Okay? Tapos kakabit ko na yung LCD display niya. Yan, connector lang. Yan, nakasaksak lang dito sa connector sa ilalim. Okay? Yan, kabit natin yung tornilyo. Okay. Yan, ito, tingin ko dito nakakabit. Yan. Tapos, kuha tayo screw. Yan, kakabit ko muna sa ilalim muna. Yan, kabit na natin yung isa. Tapos, dito naman sa kabila. Okay, habang tinuturnido natin, pasalamat tayo kay DIY Pinoy Technician dahil nabiyayaan tayo nito. No? Isang maagang pamasko yung binigay sa atin ni DIY Pinoy Technician na siguradong magagamit natin pang araw-araw. Thank you po. Yan, tapos kabit ko yung dalawang screw niya. Yan. Okay na, ikabit na natin. Pero nagtataka lang kasi ako kasi may sobrang tornilyo dito eh. Bali, 4 siya, kaya naisip ko dito siya nakakabit. Pero dun sa napanood ko kay Basic Bob, yung malaking tornilyo yung nakakabit dyan. Tapos ito yung pinaglagyan ng screw. Pero dapat tanggalin ko muna to. Yan. Yan, may sticker siya na nakabalot para pag binuksan natin siguradong walang gas-gas. Yan, ito medyo matagal to. Babalikan ko na lang kayo na ganyan lang din naman yung pagtatanggal. Okay? Tatanggal na kasi tayo. Okay? Yan, tatanggalin lahat natin to. Okay, nung tinanggal natin naging transparent na. Ito yung plastic na nakakabit dyan. Okay, i-assemble na rin natin, no? Okay, may 8 screw. Tapos may nut, tsaka may spacer. Tapos, yung mga screw nito, okay, ilagay muna natin dito. Yan, may washer siya. Tapos, may magkaibang sukat. Yung mas maiksi, ang tingin ko naman dito ay
Dito siguro nakalagay yan. 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 May 4 na mas maliliit na screw. Sa palagay ko naman dito yung spacer. Yan. Tapos yung pagkabit nito. Yan. Okay, naikabit na natin. Tapos yung kanyang front, sa tingin ko naman na dito naman naka-position yan. Yan. Itong isang to, dito sa side to. Yan na. Tama, dito to. May guide naman eh. Yan. Okay. Tapos ito, dito to. Yan. Meron pa pala sa ilalim to. Ito. Yan, dito ito nakakabit. Okay. Okay, alisin ko muna itong nasa ibabaw. Ayaw pumasok eh. Yan. Hindi tayo makaporma. Yan, may lock yun sa loob. Tapos ito, dito sa gilid. Nilabas ko lang muna yung battery terminal. Yan, may lock yan. Okay. Tapos ito dito sa harapan. Yan. Tama. Tapos dito to sa ibabaw. Yan. Nabuo na natin. Sana gumana naman. Tapos itong knob, dito to. Yan. Pero may sobrang tornilyo talaga. 4. Itong mga tornilyo na to, dito to nakalagay. Mamaya na lang natin ikakabit siguro. Sana naman gumana. Okay. Tapos ang DDT switch. Yun. Napagana natin, no? May mga nakasulat na. Yan, may kung ilang volts yung battery. Tapos may nakasulat siyang ganito. Ibig sabihin na wala pang tayo kasing piyesang kinakabit. Pero functional na. Bago ulit tayo magtapos, magpapasalamat po tayo ulit kay DIY Paint Technician at meron tayong maagang pamasko galing sa kanya. Thank you po.